isang bansa sa malayong silangan, upirang ngalan perlas ng silanganan. Ang kagandahan nito ay walang katulad, dito pilak bulaklak ay namumukadkad. Bagong upir, bagong tayo ay yaahon sa mga dayuhang umalipin noong unang panahon. Tumindig ka, ginulat ang iyong mga mata, panahon na sabi ng abayahawa. Mapagpalang araw, hapon o gabi sa ating lahat ng mga tagapakinig. Saan man kayo naroroon, samahan niyo po kaming muli sa pagtatalakay ng ikalawang aklat ng Samuel. Kabanata 20. Si Sheba ay naghimagsik laban kay David. Nangyari nga na naroon ang isang lalaking Suhail na nagngangalang Sheba, anak ni Bikri, isang Benjamite. Hinipan niya ang shofar at nagsabi, "Wala tayong bahagi kay Haring David, kahit mana mula sa anak ni Jesse. Bawat lalaki sa Israel umuwi na sa kanyang tolda." Kasi parang sinolo ng tribo ni Judah ang hari. Kaya sabi niya, wala tayong bahagi kay Haring David. Kaya iniwan ng lahat ng Israelita si Haring David at sumunod kay Sheba, anak ni Bikri. Ngunit ang mga lalaki mula sa tribo ng Judah ay nanatiling tapat kay Haring David mula sa Jordan hanggang sa Jerusalem. Pagbalik ni Haring David sa kanyang palasyo sa Jerusalem, kinuha niya ang 10 asawang lingkod na iniwan niya upang magbantay ng palasyo at inilagay sila sa isang bahay na may bantay. Pinaglaanan niya sila ng kanilang pangangailangan, ngunit hindi na niya sila nilapitan. Kaya sila ay nanatiling nakakulong hanggang sa araw ng kanilang kamatayan na namumuhay na parang mga biyuda. Pagkatapos ay sinabi ng hari kay Amasa, "Ipunin mo ang mga lalaki mula sa tribo ng Judah at dalhin mo sila rito sa loob ng 3 araw at ikaw mismo ay pumunta din." Kaya si Amasa ay nagtungo upang tipunin ang mga lalaki ng Judah, ngunit lumampas siya sa panahong itinakda sa kanya ng hari. Siguro nagpa-delay siya, no? Kaya sinabi ni Haring David kay Abishai, "Ngayon, ang gagawin ni Sheba, anak ni Bikri, ay magiging mas malaking panganib kaysa kay Absalom. Kunin mo ang mga lingkod ng iyong Panginoon at habulin mo siya. Baka siya ay makapasok sa mga bayang may matitibay na pader at makatakas sa atin." Kaya sina Joab, ang mga Keretite, ang mga Peletite at ang lahat ng mga magigiting na mandirigma ay lumabas mula sa Jerusalem upang habulin si Sheba, anak ni Bikri, sa ilalim ng pamumuno ni Abishai. Kasi bali magiging 11 tribo ang makukuha ng ni Sheba. Nang sila ay dumating sa malaking bato sa Gibeon, sinalubong sila ni Amasa. Nakasuot si Joab ng kanyang pandigmang balabal at sa kanyang baywang ay may sinturon na may baluti at may nakasabit na punyal sa lalagyan nito. Sinabi ni Joab kay Amasa, "Kamusta ka, kapatid?" At hinawakan ni Joab si Amasa sa balbas gamit ang kanyang kamay. Gamit ang kanang kamay na parang hahalik sa kanya. Ngunit hindi nag-ingat si Amasa laban sa punyal sa kamay ni Joab, kaya sinaksak siya nito sa tiyan at lumabas ang kanyang mga bituka sa lupa. At hindi na siya sinaksak muli. Namatay na agad si Amasa. Kasi nagduda sila dito kay Amasa, bakit ang tagal sumunod, di ba? Pumapanik sa mga ibang Israelita. Pagkatapos ay si Joab at ang kanyang kapatid na si Abishai ang nagpatuloy sa paghabol kay Sheba, anak ni Bikri. Isa sa mga tauhan ni Joab ang tumayo sa tabi ni Amasa at nagsabi, "Ang sino mang panig kay Joab at kay Haring David, sumunod kayo kay Joab." Okay. Si Amasa naman ay nakahandusay sa gitna ng daan
nalulublob sa sariling dugo. At nang makita ng lalaki na tumitigil ang lahat ng kawal na dumaraan, inalis niya si Amasa sa daan at tinakpan ito ng balabal. Matapos mailipat si Amasa mula sa daan, nagpatuloy ang lahat ng mga tao na sumusunod kay Joab upang habulin si Shiba, anak ni Bikri. Si Shiba naman ay naglakbay sa lahat ng tribo ng Israel hanggang sa Bet Maaka. Siguro kumukuha ng suporta, no? At sa buong lupain ng Bikrite na nagtipon-tipon at sumama sa kanya. At ang lahat ng hukbo ni Joab ay dumating at kinubkob si Shiba sa Abel Bet Maaka. Gumawa sila ng rampa sa tabi ng pader at sinimulang wasakin ang pader upang ito ay bumagsak. Nang panahong iyon, may isang matalinong babae ang sumigaw mula sa lungsod. Makinig kayo, makinig! Sabihin ninyo kay Joab na lumapit siya rito at makipag-usap sa akin. Kaya lumapit si Joab sa kanya at tinanong niya, ikaw ba si Joab? Sumagot siya, ako nga. Sinabi ng babae, pakinggan mo ang sasabihin ng iyong lingkod. Sinabi ni Joab, nakikinig ako. Sinabi ng babae, noong unang panahon ay sinasabi ng mga tao, humingi ng payo sa Abel at doon natatapos ang usapan. Kami ay mapayapa at tapat sa Israel. Bakit mo gustong sirain ang isang lungsod na ina ng Israel? Bakit mo gustong lamunin ang mana ni Hawa? Sumagot si Joab, malayo sa akin ang lamunin o sirain ito. Hindi iyan ang dahilan. May isang lalaki mula sa kabundukan ng Ephraim na nagngangalang Shiba, anak ni Bikri, na naghimagsik laban sa hari. Ibigay ninyo siya sa akin at aalis ako sa lungsod. Sinabi ng babae kay Joab, ang ulo niya ay ihahagis namin sa iyo mula sa ibabaw ng pader. Kaya ang babae pumunta sa lahat ng tao ng lungsod at pinayuhan sila ng kanyang karunungan. At pinugutan nila ng ulo si Shiba, anak ni Bikri, at inihagis ito kay Joab. Hinipa ni Joab ang shofar at ang kanyang mga tao ay umalis sa lungsod. Bawat isa ay nagbalik sa kanilang tahanan. At si Joab ay bumalik kay Haring David sa Jerusalem. So, marunong yung babae, kaysa magsakripisyo ng isang ulo, kaysa Oo. masira ang buong, syudad. Matalinong babae. Oo. Mga opisyal ni David. Si Joab ang pinuno ng buong hukbo ng Israel. Si Benaya na anak ni Jehoiada ang namuno sa mga Keretite at Peletite. Si Adoniram ang namahala sa sapilitang paggawa sa mga slave labor. Si Jehoshaphat na anak ni Ahilud ang tagatala. Si Shiba ang kalihim. Si Nasadok at Abiatar ang mga saserdote. At si Ira na Jairite ang tagapayo ni David. Si Ira na Jairite. Ira. Ang tagapayo. May katanungan? Okay. Tayo. Ito bang si Jehoshaphat, magkaiba doon sa Jehoshaphat na hari? Hindi. Parang magkaiba. Na anak ni Ahilud. Oo. Kasi hindi naman naging diba, mayroong hindi naman, Jehoshaphat na medyo hari. oo. Pero after na yan ni Solomon, Pero Oo, itong after. hindi naman naging hari si Ahilud So iba to. Kasi 'di ba meron yung anak-anak na parang kapareho lang ng pangalan. Dito naman yung Shiba, magkaiba naman sa Shiba na pinatay nila. Oo. Iba naman. Alam mo na 'di ba mga pinagpapalit-palit nila ang pangalan, translate. Sheba at Shiva. Mm. Okay, proceed tayo. Kabanata 21.
Ang Gibeonite ay pinaghiganti. Nang panahon ng paghahari ni Haring David, nagkaroon ng tagutom sa loob ng 3 sunod-sunod na taon. Kaya't humarap si David kay Yahwa na alahayam. At sinabi ni Yahwa, ito ay dahil kay Saul at sa kanyang sambahayang may bahid ng dugo, sapagkat pinatay niya ang mga Gibeonite. Sino nga ba yung mga Gibeonite? Ang Gibeonite, di ba, ano yan, mga Benjamite? So, sarili niyang tribu. Alam ko ito, descendants ito ni, ni Benjamin, si Gibeon. Oo. Yung sa gilid, no? Hmm. Okay. Pinatawag ng hari ang mga Gibeonite at kinausap sila. Ang mga Gibeonite ay hindi bahagi ng mga Israelite, kundi nalalabing mga lahi ng mga Amorite. Amorite. Hmm. At ang mga Israelita ay nanumpa noon na hindi sila papatayin. Ngunit sinikap ni Saul na lipulin sila. Ito yung yung mga Gibeonite, yung nagkunwari na galing sila sa malayong lupain, pero Oo. malapit lang pala. Canaanites pala sila. Oo. Kaya lang, dahil nagkipagkasundo, parang ginawa silang mga forced Oo. laborer, di Pero ba? naging sila, naging ah, kasama ng mga Benjamites eh. Israelita. Oo. Kasama Oo. ng mga Benjamites sa nanirahan. Oo, kasi parang naging slave Oo, laborer sila yung sila. mga Pero yan. mm, ngayon na naman nata ang mga nakatatanda na hindi nila papatayin. Kaya lang si Oo. Saul, pinilit niyang patayin. Nagpasikat. Nagpasikat Mm. si Saul. Oo. Oh. Okay. Verse 3, tinanong ni David ang mga Gibeonite, ano ang dapat kong gawin para sa inyo? Paano ako gagawa ng pagbabayad upang basbasan ninyo ang mana ni Yahwa na ating alahayam? O magbabasbas ha? Kasi siguro pinipigilan sila ng no? Sinabi ng mga Gibeonite sa kanya, wala kaming karapatan na humingi ng pilak o ginto mula kay Saul o sa kanyang sambahayan. At wala rin kaming karapatan na pumatay ng sinuman sa Israel. Kaya sinabi ni David, ano man ang nais ninyo, sabihin ninyo. Sumagot sila kay Haring David, yung lalaking nagwasak sa amin at nagbanta sa amin upang kami ay malipol at mawala ng lugar sa alinmang bahagi ng Israel. Ibigay mo sa amin ang 7 sa kanyang mga lalaking kaapu-apuhan upang aming patayin at ibitin sa harap ni Yahwa sa Gibeon, sa Gibeya ni Sa Saul. Gibeah. Ang pinili ni Yahwa. So, sino kaya mga kaapu-apuhan ni Saul yan, Kaya sinabi ng hari, ibibigay ko sila. Ngunit iniligtas ni Haring David si Mephibosheth na anak ni Jonathan, na anak ni Saul. Okay. So, yung putol, kasi yan naman ipanata naman niya kay Jonathan, di ba? Oo. Dahil sa sumpang ginawa niya kay Jonathan sa harap ni Yahwa. Subalit kinuha ng hari sina Armoni at Mephibosheth, hindi ang anak ni Jonathan. Ibang Mephibosheth pala to. Ang 2 anak na lalaki ni Rispa na anak ni Aya kay Saul. At ang 5 apo ni Saul mula sa kanyang anak na si Merab, na asawa ni Adriel na anak ni Barzillai na Meholatite. Ay, yung Barzillai, yung mayaman, no? Oo. So may anak pala to na naging asawa ni Ni Saul. Merab. Oo. Anak ni, anak ni Ni Saul. Merab. Oo, anak Kasi ni yan Saul. dapat ang mapapangasawa ni David, di ba? Si Merab. Oo. Kaya lang kasi mayaman tong Barzillai. Oo, Oo. siguro magaganda anak ni Saul. So magbalai pala si Barzillai at si Saul. Oo. Okay. Ipinagkaloob niya, no? Ipinagkaloob niya sila sa mga Gibeonite at kanilang pinatay at ibinitin sa bundok sa harapan ni Yahwa na alhayam. Sabay-sabay silang pinatay sa mga unang araw ng pag-aani ng Sebada. So Abib? Mga unang araw ng Abib. So
yung ating pala mga pag meron kang nilabag na kasunduan, ay may epekto pala yun, yung mga taghirap mo, yung mga di Oo. ba, nagkaroon ng taggutom dito 3 taon dahil dun lang sa isang kasunduan na nilabag nila, no? Kahit pa Mm. Kanaan night yung mga yan. So, ito pa lang si Saul, nag-asawa ng, o nga, no? Okay. Verse 10, si Rispa na anak ni Aya ay kumuha ng sako at inilatag niya ito sa bato para sa kanyang sarili. Alam niya na na papatayin siya. Mula sa simula ng pag-aani hanggang sa bumuhos ang ulan mula sa langit sa mga bangkay, hindi niya hinayaang lapitan ito ng mga ibon sa araw o ng mababangis na hayop sa gabi. Iba, hindi pala to si Rizpa, hindi pala siya pinatay. Pero baka kapatid niya yung isang pinatay. Tinapay ko. Susok ka ba? Ah, ah, okay. Nang malaman ni Haring David ang ginawa ni Rispa, anak ni Aya, isang asawang lingkod ni Saul. Si Rispa. Babae pala si Rispa. Kapatid siguro niya yung pinatay. Isang asawang lingkod ni Saul. Pumunta siya at kinuha ang mga buto ni na Saul at Jonathan mula sa mga mamamayan ng Jabesh, Gilead. Nalihim na kumuha ng kanilang mga katawan mula sa liwasan ng Bethshan matapos itong isabit ng mga Philistine nang mapatay si Saul sa Gilboa. Bilang binigyan din naman niya ng proper burial. Dinala ni Haring David mula roon ang mga buto ni na Saul at Jonathan at isinama ang mga buto ng 7 pinatay at ibinitin. Inilagay nila ang mga buto ni na Saul at Jonathan sa libingan ng ama ni Saul na si Kish, sa sela sa lupain ng Benjamin, at ginawa ang lahat ng iniutos ng hari. Pagkatapos noon, dininig ng alahayam ang panalangin ni David para sa lupain. Okay. So, dapat pala pag may mga tanungin mo kung may ano kaya yung bagay na hindi niya kinalugdan, no, ng alahayam at may mga salot o kahirapan na umaano sa atin, no? Baka may kasalanan. Okay, mga digmaan laban sa mga Philistine. Muli na namang nagkaroon ng labanan sa pagitan ng mga Philistine at ng mga Israelita. Okay. Bumaba si Haring David kasama ang kanyang mga tauhan upang makipaglaban sa mga Philistine. Ngunit siya ay napagod. Noon ay si Ishbi-Benob, isa sa mga inapo ni Rafa, na ang ulo ng kanyang sibat ay may bigat na 300 siklo ng tanso at may dalang bagong tabak, ay nagsabing papatay niya si David. So itong ni Rafa, higante din to, si Ishbi-Benob. Kaya malaki din yung kanyang sibat eh. 'Di ba mga Raphaites? Mga higante. Okay. Ngunit si Abishai, anak ni Zeruya, ay sumaklolo kay Haring David. Tinagaan niya ang Philistine at pinatay ito. Pagkatapos nito, nanumpa ang mga tauhan ni David sa kanya na nagsasabi, "Huwag ka nang sasama sa amin sa digmaan upang ang ilawan ng Israel ay hindi mapatay." Sa paglipas ng panahon, nagkaroon na naman ng labanan laban sa mga Philistine sa Gob. Noong panahong iyon, pinatay ni Sibekai na isang Hushatite, si Saf, na isa rin sa mga inapo ni Rafa. Okay, another naman to, higante, yung mga anong tawag doon, yung mga fallen, di ba, Rafa? Oo. Yung Rafa Mountains, kasi doon bumababa yung mga fallen. Alam ko may higante pa sila nakuha dito eh. Na patay na.
Hushathite. Okay. Sa isa pang labanan sa mga Philistine sa Gob, pinatay ni Elhanan na anak ni Jair na Ephratite ang kapatid ni Goliath na Gittite, na ang sibat ay ang hawakan ng kasinlaki ng pamalo ng mga habi. So isa namang higante ang napatay ni Elhanan na anak ni Jair. So Ephraimite ito, ha. Sa isa pang labanan na naganap sa Gat, may isang higanting lalaki na may 6 na daliri sa bawat kamay at 6 na daliri sa bawat paa. 24 lahat na mula rin sa lahi ni Rapha Mountain. Sige, hindi siguro to sa na mula rin sa lahi sa Rapha Mountain o ng Rapha Mountain. Nang hamunin niya ng Rapha Mountain. Nang hamunin niya ang mga Israelita, pinatay siya ni Jonathan na anak ni Shimeah, na kapatid ni David. Sa pamangkin ni David si Jonathan. Ang 4 na ito ay mga inapon ni Rapha sa Gat, at silang lahat ay napatay ni na David at ng kanyang mga tauhan. Ang alam ko may nakita akong na galing sa military, meron siyang inexpose na may nakuhang higante sa kuweba na in-airlift nila na pag yung bumaba hindi niya alam. Nag-ano siya ng helicopter, yung dadalawang helicopter siya papalipad. May pinuntahan sila na hindi niya alam kung ano yung mission. Basta tapos pag baba niya, may naamoy siyang mabaho. Yung pala, may nakataklob na malaking tao na naghihingalo. Although buhay pa, pero naghihingalo na. Yun ang in-airlift nila, nakabalot. Malaking tarpaulin. Na in-airlift nila. So, siguro mga isa sa mga descendant yun. Tapos, 6 din nga ang daliri. So, ibig sabihin, hanggang ngayon, meron pa, kaya lang mga nasa kuweba, no? So, paglilinaw. Ang Rapha Mountain o Riphaean Mountain sa makabagong panahon ay tinatawag ngayong Ural Mountain na hangganan ng Europa at Asia. Ang Rapha o Riphaean Mountain ay hango sa pangalan ni Riphat, anak ni Gomer o Gog, na kapatid ni Magog, na kapwa-anak ni Japheth. So may higanting anak si Japheth. Si Rapha o Riphat ay apo ni Japheth, ang patriarka ng Europa. Sa panahon ni Haring David, sina Goliath at ang kanyang mga kapatid na kilala bilang mga higante ay mga Nephilims, na sa wikang Hebreo ay nangangahulugang mga anak ng mga ibinagsak o anak ng mga ibinagsak na makasalanang anghel na kampo ni Satanas. Ayon sa mga talatang ito, sila ay nagmula sa Rapha Mountain o Riphaean Mountain sapagkat sila ay mga inapo ni Riphat. Sila ang mga naging ninuno ng mga bansang Europeo, ang mga puti, gaya ng Canada, Amerika at Australia. Ayon sa ipinapakita ng mga talata, ang mga pinaghalong lahing ito mula kay Japheth at ng mga Nephilims ay mga kilalang mananakop ng mga bansang Shemite o Asyano mula pa sa panahon ni Haring David hanggang sa kasalukuyang panahon. Sinakop nila ang mundo sa pamamagitan ng relihiyon, politika, ekonomiya at mga digmaan. So yung sinasabi nilang mga Nephilim, So, papansin nyo, di ba yung tatay ni Bill Gates, si Bill Gates mga 6 foot pero yung tatay niya parang 7 foot, negit, o 8. So, pag nagkipag-intermarriage sila sa mga human female, nag-aanak nila, hindi na ganun kalalaki. Kaya kahit sa sa UAE ngayon, di ba maraming mga nalahian ng Kanaan. Magkita ka talaga mga 7 feet. Normal lang na 7-footer doon. Kabanata 22.
So may kayo reaction kayo o meron kayo naalala na mga ano ng mensahero o tanong? Wala naman sis. Mm-mm. Pero ano ako, may nakita akong, hindi ko na matandaan, basta merong vlogger. Tingin ko hindi maano ng AI yun eh. Hindi yun AI kasi nagda-drive sila. Hindi ko na matandaan ang location. Pero tapos mga hili, ano. Tapos may nakita siyang naglalakad sa taas ng hill. Na nagulat siya kasi imposible na na ordinaryo ang taong yun kasi magiging hindi mo makikita pag ordinaryong tao. Pero yung nakikita naglalakad kasi ibig sabihin higante. Tapos nung kinuha niya ng picture, siguro nakita biglang nawala na. Biglang nagtago. Yun naglalakad. Siguro iniisip ng dahil parang wilderness yun eh. Walang mga bahay eh. Parang mga hili na lugar. Baka nagtago. Siguro na umiiwas sila na may makakita sa kanila. Alalahanin mo yung meron tayong maraming mga syudad o mga lungsod sa ilalim ng lupa. Ilang libong taon na ginawa. Kahit dito sa Ophir, meron di ba mga tunnel sa ilalim. Ang Kabanata 22, awit ng papuri ni David. Inawit ni David ang awit na ito kay Yahawa nang iligtas siya ni Yahawa mula sa lahat ng kanyang mga kaaway at kay Saul. Sinabi niya, si Yahawa ang aking bato at kandungan, aking tagapagligtas at matibay na tanggulan. Siya ang aking alahayam, ang aking batong pinananahanan, aking kalasag at sungay ng aking kaligtasan, aking tagapagligtas at matibay na taguan. Mula sa mararahas na tao, ako ay iyong iniingatan. Tumawag ako kay Yahawa na karapat-dapat na papurihan mula sa aking mga kaaway, siya ang aking kaligtasan. Pumulupot sa akin ang mga alon ng kamatayan at lumukob sa akin ang baha ng kapahamakan. Ang mga lubid ng Sheol ay bumalot sa akin at humarap sa akin ang mga bitag ng kamatayan. Sa aking pagdadalamhati, tumawag ako kay Yahawa, aking alahayam. Mula sa kanyang templo ay narinig niya ang aking panawagan. Ang aking mga daing ay kanyang pinakinggan. Nayanig ang lupa at umuga ang mga saligan ng kalangitan. Nang siya ay magalit, nanginig ang sandaigdigan. Mula sa kanyang ilong, umusok ang kanyang hininga. Sa kanyang bibig, nag-aapoy ang kanyang mga salita. At nagliliyab mula rito ang mga baga. Binuksan niya ang langit at siya ay bumaba. Makapal na ulap ang nasa ilalim ng kanyang mga paa. Sumakay siya sa kerubin at lumipad. Sa pakpak ng hangin, siya ay sumibad. Ginawa niyang balabal ang kadiliman, makapal na ulap ng ulan sa kalangitan. Mula sa liwanag ng kanyang harapan, ang mga kidlat ay nagsulputan. Kumulog si Yahawa mula sa kalangitan at dumagundong ang tinig ng kataas-taasan. Pinana niya ang kanyang mga palaso at pinangalat ang kaaway. Binayon niya ang matitinding kidlat at sila ay nagkahiwa-hiwalay. Nahawi ang kailaliman ng karagatan at nalantad ang mga saligan ng buong kalupaan. Sa utos ni Yahawa, ang hangin ay umihip sa kanyang hininga. Iniunat niya ang kanyang kamay mula sa itaas. Mula sa malalim na tubig, ako ay kanyang iniligtas. Iniligtas niya ako mula sa aking makapangyarihang kaaway, mula sa mga napopuot at nais sa akin ay pumatay. Sinalubong nila ako sa araw ng aking kapahamakan, ngunit si Yahawa ang naging aking sanggalang.
Dinala niya ako sa malawak na karapatagan. Iniligtas niya ako sapagkat ako ay kanyang kinalugdan. Ginantimpalaan ako ni Yahwa ayon sa aking katuwiran. Ayon sa kalinisan ng aking mga kamay, ako ay kanyang pinarangalan. Sapagkat tinupad ko ang mga daan ni Yahwa at hindi ako lumihis mula sa aking alahayam. Ang lahat ng kanyang mga batas ay nasa aking harapan. Hindi ko itinakwil ang kanyang mga kautusan. Ako ay naging malinis sa kanyang paningin at iniwasan ko ang masamang hangarin. Ginantimpalaan ako ni Yahwa ayon sa aking katuwiran, ayon sa kanyang paningin, naging makatuwiran ang aking kalinisan. Sa mga tapat, nagpapakita ka ng katapatan. Sa mga walang kapintasan, nagpapakita kang walang kapintasan. Sa mga dalisay, nagpapakita kang dalisay. Ngunit sa mga tusok, nagpapakita kang tusok. Inililigtas mo ang mapagpakumbaba, ngunit ang mapagmataas ay iyong ibinababa. Ikaw, Yahwa, ang aking ilawan. Ikaw ang nagbibigay liwanag sa aking kadiliman. Sa tulong mo, nalulupig ko ang hukbo, at sa aking alahayam, ang mga pader ay nalalampasan ko. Tungkol sa alahayam, dalisay at perpekto ang kanyang daan, ang kanyang salita ay walang kapintasan. Siya ang kalasag ng lahat na sa kanya ay nananangan. Sapagkat sino ang alahayam kundi si Yahwa? At sino ang bato kundi ang ating alahayam? Siya ang alahayam na nagbibigay sa akin ng lakas at ginagawang matatag ang aking landas. Ginagawang tulad ng sausa ang aking mga paa at itinataas niya ako sa matataas na dako. Mga kamay ko ay kanyang tinuturuan upang lumaban, kaya't nababaluktot ko ang busog na tanso na panlaban. Ibinigay mo sa akin ang iyong kalasag bilang kaligtasan, at ang iyong pagtangkilik sa akin ay dakila at may katiyakan. Ipinagkaloob mo sa akin ang malawak na daan, upang mga paa ko ay hindi madulas sa bawat hakbang. Hinabol ko ang aking mga kaaway at sila ay nalipol. Hindi ako tumigil hanggat sila ay tiyak na malipol. Nilipol ko sila ng tuluyan hanggang sa hindi na makabangon. Sa ilalim ng aking mga paa, sila ay nagbagsakan at hindi na nakaahon. Pinuspos mo ako ng lakas para sa digmaan. Pinayuko mo sa akin ang mga kaaway kong makapangyarihan. Ipinatalikod mo sila sa akin sa labanan, at nilipol ko ang mga napupuot sa aking katayuan. Sila ay nagsisigaw ng saklolo, ngunit walang tagapagligtas. Kaya Yahwa sila tumawag, ngunit hindi niya sila iniligtas. Dinurog ko sila na parang alabok sa lansangan. Niluray ko sila tulad ng putik sa daraanan, at sila ay nilapastangan. Iniligtas mo ako mula sa pagsalungat ng mga tao. Iningatan mo ako at ginawang pinuno. Ang mga taong hindi ko kilala, sila ay naging aking mga lingkod. Maging ang mga dayuhan, kapag pangalan ko ay narinig, sila ay agad sumusunod. Kalooban nila ay pinanghihinaan, nanginginig na lumalabas sa kanilang mga kublihan. Mabuhay si Yahwa, purihin ang aking matibay na muog. Dakilain ng alahayam, ang bato ng aking kublihan. Siya ang alahayam na sa akin ay nagbigay ng katarungan, ang nagpapailalim ng mga bansa sa aking kapamahalaan, at iniligtas ako mula sa aking mga kaaway na makapangyarihan. Pinalaki mo ako sa ibabaw ng aking mga kalaban, mula sa mga taong marahas, ako ay iyong iningatan. Kaya't sa gitna ng mga bansa, o Yahwa, kita ay papupurihan. Aawitin ko ang mga papuri ng iyong banal na pangalan. Ipinagkakaloob niya ang dakilang tagumpay sa hari ng kanyang bayan. Ipinapakita niya ang walang hanggang kabutihan sa kanyang pinahiran.
kay David at sa kanyang lahi magpakailanman. Yada. May reaction, mga awit ni David, ano? So, proceed tayo. Kabanata 23. Ang huling pananalita ni David. Ito ang mga huling salita ni David. Ito ang pahayag ni David na anak ni Jesse, ang pahayag na lalaking itinataas ni Yahweh, ang lalaking pinahiran ng langis ng alahayam ni Jacob at bayani ng mga awit ng Israel. Ang Espiritu ni Yahweh ang nagsalita sa pamamagitan ko. Ang kanyang salita ay nasa aking dila. Ang alahayam ng Israel ang nagsabi, ang bato ng Israel ang nagwika sa akin. Ang namumuno sa mga tao ng may katuwiran na namumuno ng may takot sa alahayam ay parang liwanag ng umaga kapag sumisikat ang araw sa isang umagang walang ulap. Parang liwanag pagkatapos ng ulan na nagpapasibol ng damo mula sa lupa. Very bright yun, di ba? At kung hindi matuwid ang aking sambahayan sa harap ng alahayam, tiyak na hindi niya ako gagawa ng isang walang hanggang tipan na inayos at pinagtibay sa bawat bahagi. Tiyak na hindi niya ipagkakaloob ang aking kaligtasan at ang katuparan ng lahat kong naisin. Ngunit ang masasamang tao ay parang mga tinik na itinatapon at hindi pinipitas ng kamay. Sino mang dumikit sa kanila ay gumagamit ng bakal na kasangkapan o ng dulo ng sibat, at sila ay sinusunog sa kanilang kinaroroonan. So, kaninya to, pali niya to, in-address niya sa mga Israelita, sa buong Israel, ano? Ang makapangyarihang mandirigma ni David. Ito ang mga pangalan ng mga makapangyarihang mandirigma ni David. Si Josheb-Bashebet na isang Takemonite, ang pinuno ng 3. Iniangat niya ang kanyang sibat laban sa 800 lalaki at pinatay ang mga ito sa isang labanan. So, sino kayong 3 ito? Kasunod niya si Eleazar na anak ni Dodai na Ahohite. Isa siya sa 3 makapangyarihang mandirigma. Nakipaglaban siya sa tabi ni David nang hamunin ng mga Philistine ang mga Israelita sa Pasdamim. Si Eleazar, si Dodai. Habang umaatras sa mga Israelita, nanatili si Eleazar sa kanyang pwesto at pinatay ang mga Philistine hanggang sa mangawit ang kanyang kamay at dumikit na sa kanyang tabak. Hindi na nagalaw, hindi natanggal yung kamay niya. At nagbigay si Yahweh ng dakilang tagumpay ng araw na iyon. Nang bumalik ang hukbo sa kanya, bangkay na lamang ang kanilang kinuha. Oo, silang dalawa yung na palibutan sila mga Philistine, silang dalawa lang ni David ang nakipaglaban. Kasunod niya si Shama na anak ni Agi na Hararite. So ito yung pangatlo, no? Nang magsama-sama ang mga Philistine sa isang bukirin na puno ng lentehas, tumakas ang hukbo ng Israel. Ngunit tumayo si Shama sa gitna ng bukid, ipinagtanggol ito, at pinagbagsak ang mga Philistine. Muling nagbigay si Yahweh ng dakilang tagumpay. Siguro mga single-handed nila napapatay ang mga Philistine, no? Verse 13, sa panahon ng pag-aani, Verse 13, sa panahon ng pag-aani, 3 sa 30 pinunong mandirigma ang bumaba kay David sa yungib ng Adulam habang nagkakampo ang isang pangkat ng mga Philistine sa libis ng Rephaim. Noon ay nasa kuta si David at ang mga Philistine ay nagkakampo sa Ephrata o Bethlehem. Nauhaw si David at nagsabi, sana ay may kumuha sa akin ng tubig mula sa balon sa tabi ng tarangkahan ng Ephrata. So siguro masarap yung tubig na yun sa may Ephraim, mga spring. Kaya't at 3 makapangyarihang mandirigma ay sumalakay sa kampo ng Philistine.
kumuha ng tubig mula sa balon sa tabi ng tarangkahan ng Efrata at dinala ito kay David. Tingnan mo, wish lang ni David naging command nila, no? Ngunit tumanggi siyang inumin iyon. Sa halip, ibinuhos niya iyon bilang handog kay Yahawa. At sinabi niya, malayo sa akin, Yahawa, na gawin ito. Hindi ba ito ang dugo ng mga lalaking isinugal ang kanilang buhay? Kaya't hindi niya iyon ininom. Ganyan ang mga dakilang gawa ng tatlong mandirigma. Verse 18. Si Abishai, kapatid ni Joab, na anak ni Zeruiah, si Abishai, ang pinuno ng tatlo. Iba pa yung tatlong nandun sa taas, iba pa yung tatlong ito. Itinaas niya ang kanyang sibat laban sa 300 lalaki at pinatay ang mga ito. Naging kasing tanyag siya ng tatlo. Bagamat higit siyang pinarangalan kaysa sa tatlo, hindi siya kabilang sa kanila. Siya ay ginawa nilang pinuno. Si Benaya na anak ni Jehoiada, isang magiting na mandirigma mula sa Kabsil, ay gumawa rin ng mga dakilang gawa. Pinatay niya ang 2 pinakamalakas na mandirigma ng Moab. Bumaba rin siya sa isang hukay sa araw ng niebe at pinatay ang isang leon. Napatumba rin niya ang isang higanteng Egyptian na may hawak na sibat. Nilapitan niya ito na dala lamang isang pamalo. Inago ang sibat sa kamay ng Egyptian at pinatay ito gamit ang sarili nitong sibat. Ganito ang mga gawa ni Benaya na anak ni Jehoiada. Naging tanyag din siya tulad ng tatlo. Higit siyang pinarangalan kaysa sa 30, ngunit hindi kabilang sa tatlo. At ginawa siyang pinuno ni David ng kanyang mga tagapagbantay. Narito ang mga kasama sa 30. Asahel na kapatid ni Joab, Elhanan na anak ni Dodo mula sa Bethlehem, Shama na Harodite, Elika na Harodite, Heles na Paltite, Ira na anak ni Ikesh mula sa Tekoa, Abiezer mula sa Anatot, Sibikay na Hushathite, Zalmon na Ahohite, Maharay na Netophathite, Heled na anak ni Baana na Netophathite, Itay na anak ni Ribay mula sa Gibeya ng Benjamin, Benaya na Piratonite, Hiday mula sa mga libis ng Gaash, Abi Albon na Arbatite, Asmavet na Barhumite, Eliaba na Shaalbonite, ang mga anak ni Hajashen, Jonathan na anak ni Shama na Hararite, Ahiam na anak ni Sharar na Hararite, Eliphelet na anak ni Ahasbai na Maakatite, Eliam na anak ni Ahitophel na Gilonite, Hezro na Carmelite, Paaray na Arbite, Igal na anak ni Nathan mula sa Soba, ang anak ni Hagri, Zelek na Ammonite, Naharay na Birotite, tagapagdala na sandatin ni Joab na anak ni Zeruiah, Ira na Itrite, Gareb na Itrite, at Uriah na Hittite. Lahat sila ay 37. So si Uriah, kahit hindi siya Israelita, ay naging loyal din kay David. Hittite. 37 bale. Kabana, may katanungan? Pero itong si Uriah, patay na to, di ba? Oo. Kabanata 24. Ang hindi natapos na senso ay ikinagalit ni Yahawa. Okay. Muling nag-init ang galit ni Yahawa laban sa Israel dahil sa hindi natapos na senso ng hukbo. Kaya't iniutos niya kay David na kumuha ng senso sa mga mandirigmang Israelita. Paglilinaw. Sa masusing pag-aaral ng talata 1, makikita ang ganito. Si Yahawa ay galit na noon at iniutos kay David na kumuha ng senso. Kasi mas
muling nag-init eh. Sa makatuwid, ang kawalan ng senso ang ikinagalit niya. Pangalawa, muling nagalit si Yahweh dahil ang senso na iniutos niya kay David ay hindi tinapos ni Joab, gaya ng nasusulat sa unang Chronicles 27 verse 24. Kaya't dumating ang kaparusahan. Gawin natin Chronicles. Okay, verse 2. Kaya't sinabi ng hari kay Joab at sa mga pinuno ng hukbo na kasama niya, maglibot kayo sa lahat ng tribo ng Israel mula Dan hanggang Beersheba. Bilangin ninyo ang mga mandirigma upang aking malaman kung gaano karami sila. Ngunit sinabi ni Joab sa hari, nawa ay paramihin ni Yahawang na iyong alahayam ang iyong hukbo ng 100 ulit at nawa ay masaksihan ng aking Panginoon ng hari ang pagdami nila. Ngunit bakit ninanais ng aking Panginoon na hari ang ganitong bagay? Gayunman, nanaigang utos ng hari laban kay Joab at sa mga pinuno ng hukbo. Kaya't sila'y umalis sa harapan ng hari upang bilangin ang mga mandirigmang Israelita. Siguro naisip nila below them, beneath their level ang pagkuha ng pagbibilang ano. Kasi sila ay mga mandirigma eh. So parang kinatamaran nila ang magbilang. Magsusulat ng pangalan, mag-census ano. Pagkatawid nila ng Jordan River, nagkampo sila malapit sa Aroer, sa timog ng bayang nasa Libis, at nagpatuloy sa Gad hanggang Jazer. Pagkatapos ay nagtungo sila sa gilid at sa lupain ng Tatim Hodshi, at mula roon ay nagpatuloy hanggang Dan Jaan at paikot sa Sidon. Naglakbay sila patungong kuta ng Tyre at sa lahat ng bayan ng mga Hivite o mga Kanaanite. Sa wakas, nagtungo sila sa Beersheba na nasa Negev ng Judah. So, from north to south sila, no? Matapos nilang libutin ang buong lupain, bumalik sila sa Jerusalem pagkaraan ng 9 na buwan at 20 araw. So, ganun kadami at saka ganun ka-extensive ang kanilang census. Isinumiti ni Joab sa hari ang ulat ng senso. Sa Israel ay may 800,000 mandirigma may kakayahang humawak ng tabak. At sa Juda naman ay 500,000. Oh, ang dami sa Juda, no? Kasi kaya naman 800 lang yung 11 tribo kasi natalo sila sa digmaan, di ba? Ngunit pagkaraan ng senso, matinding nabagabag ang budhi ni David at sinabi niya kay Yahweh, ako ay nagkasala ng labis sa aking kapabayaan. Ngayon, Yahweh, isinasamo ko sa iyo, alisin mo ang kasalanan ng iyong lingkod, sapagkat ako ay gumawa ng isang napakalaking kamalian. Bago pa man makabangon si David kinaumagahan, dumating na ang salita ni Yahweh kay Gad na propeta, tagakita ni David. Humayo ka at sabihin mo kay David, ganito ang sabi ni Yahweh, bibigyan kita ng 3 pagpipilian. Pumili ka ng isa upang aking ipataw sa iyo. Kaya't anong pagkakasala ito, yung pagkaantala ng ng census o yung dahil yung pagbibilang? Pagkaantala siguro sis. Pagkaantala, oo. Kasi Parehas. sa oo. Hindi, kasi yung Kapabayaan eh. nasa, kapabayaan. Kasi nasa yun eh, nasa paliwanag, di ba? Paglilinaw. So, yung pagkaantala. Kaya't nagtungo si Gad kay David at sinabi, magkakaroon ka ba ng 3 taon ng tagutom sa iyong lupain? O 3 buwan na pagtakas mula sa iyong mga kaaway habang sila ay humahabol sa iyo? O 3 araw ng salot sa iyong lupain? So mamimili siya 3 taon ng tagutom. Siya magtatago na 3 buwan o 3 araw ng salot. Ngayon, pag-isipan mo at sabihin mo sa akin kung ano ang isasagot ko sa nagpadala sa akin. Sinabi ni David kay Gad, ako ay labis na nababagabag. Mabuti pang mahulog tayo sa kamay ni Yahweh sapagkat nakila ang kanyang awa. Ngunit huwag mo akong ipahulog sa kamay ng tao. So, ang
mag-ano na lang siya, kay Yahweh siya papahulog. Kaya't nagpadala si Yahweh ng salot sa Israel mula sa umagang iyon hanggang sa itinakdang oras. At 70,000 mula Dan hanggang Beersheba ang namatay. So cleansing salot at least 3 araw lang, no? Grabe ang Pero nadaanan. kesa naman taggutom ng 3 taon o 3 buwan siya na magtatago at baka mapatay ng mga tao. Kaya sabi niya mabuti pa sa na sa alhayam na lang siya babagsak. Ang dami, no? 70,000. Ano kayang salo to, no? Nang makita ni Hawa si Satanas na papatay sa Israel, inuutos niya, tama na, iurong mo ang iyong kamay. So, hindi lang sa Israel, buong kalupaan, ano? Hmm. So, yung mga Israelita siguro ay nakaligtas. Kasi sinabi, pinigilan ni Yahweh. At si Yahweh ay tumayo sa giikan ni Araw na isang Jebusa at itinaboy si Satanas. Giikan. Sa giikan, baka sa mga pananim. Giikan yan, hindi naman balon eh. So, nagkaroon sila na sa giikan, ano? Nang tumingala si David, nakita niya si Yahweh na nakatayo sa pagitan ng langit at lupa. May hawak na hubad na tabak sa kanyang kamay na nakaunat upang ipagtanggol ang Jerusalem. Agad na nagpatira pa si David at ang nakatatanda na may suot na sako at sinabi ni David kay Yahweh at ang siguro mga nagfasting sila, no? At sinabi ni David kay Yahweh, ako ang nagkasala, ako ang pastol na nagkulang sa pag-aalaga ng aking kawan. Sila ay mga tupa lamang. Ano ba ang nagawa nila? Hayaang iyong kamay ay pumatong sa akin at sa aking sambahayan. Nagtayo ng dambana si David. Nang araw ding iyon, sinabi ni God kay David, umakyat ka at magtayo ng dambana para kay Yahweh sa giikan ni Arauna na Jebusite. Ito yung naging Temple Mount, di ba? Jebusite. Oo, di ba yung Jerusalem, around na Yata. Jebusite. Oo. Tapos ito ang magiging patatayuan ng templo, gikan. Kaya sumunod si David ayon sa utos ni Yahweh sa pamamagitan ni God. Nang makita ni Arauna ang hari at ang kanyang mga opisyal na papalapit sa kanya, lumabas siya at yumukod sa harap ng hari. Nakasubsob ang mukha sa lupa. Sinabi ni Arauna, bakit po naparito ang aking Panginoon na hari sa kanyang lingkod? Sumagot si David, upang bilihin ang iyong giikan, upang makapagtayo ako ng dambana para kay Yahweh na alahayam, upang mapahinto ang salot na ito sa bayan. Sinabi ni Arauna kay David, ang kinin po ng aking Panginoon na hari ang anumang naisin niya at ihandog ito. Narito ang mga baka para sa handog na susunugin at ang mga panggiik at pamatok ng baka bilang panggatong. Oh. Lahat ng ito kamahalan ay ibinibigay ni Arauna sa hari. At sinabi pa niya, nawa ay tanggapin ka ni Yahweh na iyong alahayam. Ngunit sinabi ng hari kay Arauna, hindi, babayaran kita ayon sa wastong halaga. Hindi ako maghahandog kay Yahweh na aking alahayam ng handog na walang kapalit na kabayaran sa akin. Yada. Kaya't binili ni David ang giikan at ang mga baka sa halagang 50 siklo ng pilak. So yun ang 50 shekels. Okay. Paglilinaw, may magkakaibang tala ang mga Kristiyanong Biblia tungkol sa halaga ng gikan. Sa 1 Chronicle 21 verse 25, 600 siklo ng ginto ang halaga. Ngunit sa 2 Samuel 24 verse 24, 50 siklo ng pilak. Ano ba yung totoo? Siguro At yun tingin din ko, po. yung ginto,
Yung Maaari. yung Maramayaman si David eh. Oo. Nagtayo si David ng dambana para kay Yahweh doon at naghandog ng mga handog na susunugin at mga handog para sa kapayapaan. At sinagot ni Yahweh ang panalangin ni David para sa lupain at huminto ang salot sa Israel. Ito ang salita ng Alahayam, Halalwaya, Alayam, Yada. Yada. Meron lang akong sis. Sige, sis. Itong yung sa unang Chronicles, 600 siklo ng ginto. Doon sa Oo. 2 Samuel, 50 siklo ng pilak. So Oo. magkaiba ang halaga kasi ng kilo ba talaga? Iba ang kilo yata ng ginto at pilak eh. Oo. Kaya nga, hindi, mas mahalin ang ginto. Mas mahal ang Kaysa ginto. pilak. Pero dito, 600 ginto na yun na. Ito, pilak lang, 50. 50 lang. So, so tingin ko kung para sa Alahayam, tingin ko ito ay yung Yung ginto, yung siguro yan First Chronicle. Oo, ginto. yung First Chronicle ang mas tama. Oo. Kasi Saka kung Chronicle naman, yan eh. Ito kasi Oo. baka kwento lang eh. Tingin ko yung at Chronicle. pag namimili naman ang Alahayam, is ginto naman lagi, di ba? Oo. Wala siya sa pilak eh. Oo. Tsaka ang ordinaryo lang ang pilak nun eh. Marami silang pilak. Oo. So, talaga. Tsaka, generous si David pag para sa Alahayam. Kung meron lang naman, siguro talaga, di ba, no? Babargain pa ba naman ng So, yung maman si yung Jebusite na yan, no? Yung yan eh. Siguro original pa yung wall na yan. Giika na yan. Maaari. Mga kasi, yung sa Israel kasi, yung mga yung mga dingding nila, mga yan eh. Ilang siglo na, no? So, meron ba tayong so natapos natin ang 2 Samuel, ang ating susunod na aklat na tatalakayin ay sis? Ang susunod nating tatalakayin ay mga hari. Ang mga hari, yan maganda. Unang mga hari. Maraming yan. Kasi na eh, kung paano naglaban-laban ang mga hari panahon na ni Solomon yan, di ba? Oo. Okay. So, ating magandang musika para na naangkop sa ating Siguro yung tayo na sambahin ang ngalan niya. Tinagtayo siya ng altar doon sa Arauna. Ay, yada. Okay. Yada, halalwaya, alahayam. Salamat mga kapatid. Salamat mga kapatid. Ikaw alahaya, ika'y sasambahin. Ikaw alahaya, tanging pupurihin. Kami alahaya ay sasayaw sa'yo. Nakataas aming kamay, nagpupuri sa pangalan mo. Ikaw alahaya, ika'y sasambahin. Ikaw alahaya, tanging pupurihin. Kami alahaya ay sasayaw sa'yo. Nakataas aming kamay, nagpupuri sa pangalan mo.
sambahin ang ngalan niya. Ang Aba, Yahweh, Bahasham, Messiah, Yahawasai, Warawakadas, Tawada. Ikaw alahaya, ika'y sasambahin. Ikaw alahaya, tanging pupurihin. Kami alahaya ay sasayaw sa'yo. Nakataas aming kamay, nagpupuri sa pangalan mo. Tayo na sambahin ang ngalan niya. Ang Aba, Yahweh, Bahasham, Messiah, Yahawasai, Warawakadas, Tawada. Tayo na sambahin ang ngalan niya. Ang Aba, Yahweh, Bahasham, Messiah, Yahawasai, Warawakadas, Tawada. Warawakadas, Tawada. Warawakadas, Tawada.